Umaaliwalas ng panahon sa Albay matapos ang pananalasa ng Bagyong Ada, tuloy na rin ang klase ng ilang estudyante. Sa kabila naman ng patuloy na banta ng Bulkang Mayon. At live mula sa Albay, may express report si News 5 cameraman Mac Ortiz. Mac, ikaw pala ang nandyan. Partikular, nasaan ka ngayon at kamusta ang sitwasyon? Ruth, nandito ako ngayon sa bahagi ng ilog sa Barangay Mabinit sa Legazpi, Albay, kung saan isa ito sa posibleng daanan ng lahar. Kaninang umaga, nung pagpunta natin dito, nakita natin na bumuga pa rin yung Mayon at buwaba yung laba kahit maulap. Samantala, pinuntahan natin yung mga school sa Kamalig, Albay kung saan may mga evacuees at tinanong natin yung principal kung ano yung contingency plan nila dahil kailangan magpatuloy pa rin yung school. Pakinggan natin ang pahayag ng principal ng Barrio Elementary School. Modular learning kami, but we're preparing for the school for the conduct of face-to-face learning. As of now, sir, nasa 3 classrooms na lang po ang hindi namin occupied ngayon. So almost 100% meron na po siyang evacuees. So yung 3 rooms intended po yun for face-to-face. Gagawa kami ng paraan para makakonduct kami ng face-to-face learning talaga. Samantala, tuloy naman ang face-to-face classes sa ibang school sa Kamalig tulad sa Tagaytay Elementary School. Pakinggan natin ang pahayag ng kanilang school head. Hindi po kami nag-adapt ng modular because we have naman enough space for instruction, and nag-ano na rin kami, accept na rin kami ng mga displaced learners. Wala kaming problema. Any issues regarding the evacuees and then activities. Ruth, samantala ngayon, sa pag-ikot natin dito sa area, mahigpit pa rin ang seguridad dun sa 6-kilometer danger zone at may mga kapatid tayong polis na nakabantay po doon. Ruth. Mac, yung sinasabi mo kanina, yung kinaroroonan mo sa may ilog na dinadaanan ng lahar, pero parang huminto na nga yung ulan at parang wala namang lahar dyan. Pero may mga tao sa likod mo? Anong ginagawa nila? May mga paghahanda ba sila? Itong part na to, lahar-prone area to. Tapos, dito rin kumukuha ng mga buhangin, tsaka mga bato. Isa ito sa mga kabuhayan nila dito, Ruth. Pero at least ngayon, hindi pa naman sila pinapaalis dyan dahil wala naman ng huminto na yung ulan, no? At wala nang banta dyan sa lugar na yan. Itong area, Ruth, ay nasa under ng 8-kilometer danger zone. Yung 6-kilometer kasi, hindi tayo pwedeng pumunta ron. Hanggang dito lang po tayo. Oo, kasi 8 kilometers pag tinaas na sa alert level 4, no? Tsaka sila talagang papalikas. Oo, yan ang express report ni News 5 cameraman Mac Ortiz live mula sa Albay. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.